Kung bibigyan kita ng opportunity magkaroon ng restaurant, anong pipiliin mo? Restaurant A, araw-araw puno, mahaba ang pila, laging trending. Restaurant B, hindi maraming tao, walang viral videos, hindi sikat sa social media, saan ka mag-i-invest? Probably yung sagot mo, Restaurant A. Tama? Paano kung sasabihin ko sa iyo, mas kikita pa si Restaurant B kesa Restaurant A? Paano nangyari yon? Kung gusto mong malaman, tapusin mo tong video na ito. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang world coach. Sa video na ito, papakita ko sa iyo kung bakit maraming restaurant owners ang nalulugi kung gusto mo pumasok sa food business. Kahit puno o araw, okay. Pero yung mga iba, simple lang, tahimik lang, pero profitable. Okay, imagine na po natin, parehong nagbukas ang dalawang restaurant, parehong masarap, parehong maganda ang location, gumagasto sa Facebook ads, kumukuha ng influencer, may grand opening, dinagsa ng tao. After 1 month, magkaiba ang nangyari. Si Restaurant A, masaya kapag puno, malungkot kapag walang tao. Bawat buwan, bagong ads, bagong promo, bagong influencer, pero lagi na lang naghahabol. Samantala, si Restaurant B, hindi nagpo-promote, hindi masyadong maiingay. Halos kalahati lang ang customer niya, pero organic, paulit-ulit na bumabalik, at mas profitable. But mas profitable pa si Restaurant B kaysa Restaurant A kasi ito yung biggest mistake. Ang isa sa pinakamalaking pagkakamali sa maraming negosyo, akala nila marketing gets new customers. Hindi. Marketing is getting customers, but what's more important is not to get them, but is to keep them. Alam mo, it's not how much customers you get, it's how much customers you keep. Kahit na pumupunta sa iyo yung maraming customers, pero pag hindi na bumabalik at wala kang tinatawag na repeat customers and loyal customers, lahat ng mga ads mo, lahat ng ginawa mo ay sayang lang siya. Do you agree? Kaya nga tanongin mo sarili mo eh. Ito bang mga customers na pumupunta sa iyo, repeat customers ba or first time and last time na siya? Kaya maraming negosyo nagsasabi, kailangan ko na maraming customers, pero alam mo, ang kailangan mo, hindi mas maraming customers. Ang kailangan mo, mas maraming bumabalik at loyal na customers. Kaya nga tatanungin ano ba yung paborito nilang pagkain? Ano ba yung masarap? Hindi ba sila nanguhula? Ako, I can still remember yung isang restaurant na pinupuntahan talaga namin. Every Sunday yan, parang naging ritual na yan. Sa may Quezon City, sa may West Avenue po siya. Itago na lang natin sa Kowloon, restaurant. Nung, ano pa yan, early 70s. Yes. So, during that time, hindi ko makalimutan yung memories ko nung bata ako. Nung nakatira pa kami doon. Pag pumupunta kami doon, may high chair na ako. High chair pa. Pagkatapos, meron ng mainit na tubig, automatic yan. Yung waiter po namin ay silito po. Tapos, sineserve kami, nilalagay na yung mga kutsara tinidor, paulit-ulit kami kumakain doon, parang naging ritual na ba? Nagigets nyo? At saka yung mga taong pumupunta doon at kumakain, paulit-ulit na rin, sila na rin yung nakikita namin every Sunday. Kaya kasi, bakit kami bumabalik doon? Kasi number 1, nagustuhan namin pagkain, pangalawa, masarap, at saka komportable kami. Kaya tingnan nyo rin po, ito rin po, yung modern day naman na restaurant like Domino's. Akala ng marami, nanalo ang Domino's dahil niya sa maraming TV commercial, napakagaling ng customer retention. Sa totoo lang hindi bumabalik ang mga tao sa Domino's. For example, for us, we also eat at Domino's, especially pag nasa UK kami. Bumabalik kami doon dahil napakasarap talaga actually ng kanilang chicken wings. Tapos may tartar sauce yun. Yun ang binabalikan namin talaga. Kaya nga, it's very important for you to learn how to compute. If you want to really succeed in the food business, hindi paramihan ng customer yan. Paloyal ang customer niyan. The more they come back, the more you can earn. Mag-compute po tayo. Sabihin natin, 100 customers ang pumapasok araw-araw. They are spending an average of 500 pesos sa bill nila. Ibig sabihin, kumikita ka o bumibenta ka ng 50,000 pesos per day. Tama? Kapag hindi na bumalik ang kalahati na yan, so anong mangyayari? Mag-a-ads ka ulit, magpapadiscount ka ulit, maghanap ka ulit ng bagong customers. Pero paano kung sa halip na gumastos ka ng malaking advertising budget, bumabalik sila araw-araw? So wala ka ng advertising budget. Mas affordable, mas mabilis, mas mataas na chance na talagang tatagal ang iyong tinatawag na negosyo. If you are an employee na matagal mo na gustong magkaroon ng sariling negosyo, maybe you're a freelancer who wants to build something on your own. Or maybe you're someone who simply wants more than just a salary. Ang gusto mo ng second source of income, gusto mo magkaroon ng control, or gusto mo talagang to build something for your own. And I want you to imagine this. Instead of spending the next few years just thinking about starting a business, what if the next 14 days magkakaroon ka na talaga ng clear negosyo idea?
validated concept and a simple plan to launch. Hindi pa milyon ang kikitain, pero the most important thing, nagsimula ka na. Hindi lang puro plano, hindi lang puro balang araw, hindi lang sana all. So, let me ask you something right now. Do you want this year to be another year of regret and thinking about sana nag-umpisa ako? Or do you want this year to be finally starting to build one? If your answer is the second one, then I invite you to join the Juan Negosyante 14-day Nego Challenge. And then we will guide you step by step. Hindi ka na kailangang manghula. And if you're ready with the journey, click the button and secure your slot because your journey to building your first negosyo can start now. So, nakikita nyo, ang pinakamurang na form of advertising is word of mouth advertising or tinatawag nating loyal and happy customer. And probably some of you are saying, Chinky, paano ko magagawa yan, ma-achieve yan? Okay, ito naman isi-share ko po sa inyo. Ito yung 3R frameworks that might help you para kung may food business ka, makakatulong po sa inyo. Number 1 is record. Kolektahin mo yung information ng mga customer mo. Phone, email, birthday. That's very important, crucial. Alam mo, itong pinakamaganda. Kung makuha mo talaga yung birthday at meron kang way to message them on their birthday, maniwala kang panalo-panalo yan or their special day. Pagka nai-inform sila, di ba, oh, congratulations, it's your birthday today, you get a free something, pupunta sila. Meron silang may way ka to be able to connect with them. Number 2, i-record mo rin ang kanilang favorite products. When you say favorite products, yung madalas nilang orderin. Kung alam mo na chicken wings on my end, ako kung alam lang ni Domino's, di ba? Pag birthday, magbigay sila ng 50% off. O-order ulit ako. Bigyan mo sila ng dahilan para bumalik. Either points, birthday treats, VIP offers, exclusive promos, di ba? Or bundle na pwede mo ibigay. And then number 3, it's very important, return. Huwag mong hintayin na maalala ka nila. Ikaw unang mag-message, ikaw mag-follow up, ikaw yung magbigay ng value. Kapag ginawa mo to, again, number 1, record, number 2, reward, number 3, return. Paano mo sila pababalikin? Ako, maniwala ka, hindi mo kailangan magsimula again sa zero. Kaya nga mga kapatid, gusto kong baguhin ang pagtingin mo sa negosyo. Ang niisip ng marami, new customers. No, ang importante, loyal customers. Always remember, ads brings attention, but retention builds wealth. Kaya may tanong ako sa iyo ngayon, kung negosyo ang pag-uusapan, anong mas challenging sa iyo ngayon? Pagkuha ba ng bagong customers? Or pag-retain ng iyong mga old customers? I-comment mo nga sa baba and I would like to hear from you. Baka ang susunod na video ay tungkol na sa tanong mo. At tatandaan, hindi ka yayaman sa una mong benta. Yayaman ka pag paulit-ulit na bumabalik ang customer mo. This is Chinkitan reminding you, ipon negosyo at diskarte ang susi sa pag-asenso. Goodbye and God bless for now. Sana naman nakatulong tong episode na ito, and if this episode really helped you a lot, do me a favor, share this episode also to some of your friends who are also interested in joining the food business. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.